Beshies! Grabe, mas mataas yung energy natin. Napapatalo ba kayong dalawa? Hindi! Ay, ulit! Dapat! Go! 1, 2, 3, go! Ayan! Kasi sinesave natin yung energy natin para sa ngayon. Oo, kasi high tayo ngayon. Pero bago natin puntahan, kung sinachiti nga ba yung guest natin. May kasama kasi tayo ngayon eh. Aura ka naman daw dun, no? Aura? Aura ka naman dun, no? Isa pa. Aura. Yes! Pakilala ka naman sa mga kabeshi natin. Hi mga kabeshi, I am Nick Cabaltea from San Lorenzo, Surbigan City. Yan. So tell us about you, Nick. Anong favorite color mo? Color blue. Blue! Diba? Oh, favorite song? Ang favorite song ko is by Nick. Yung You Will Believe mo. Oh, yung pinatugtog ng graduation namin. Graduation. At ito, last question. Kung isa kang ulam, ano ka? Ato. Nagbumulong! May Bumulong eh, di ba? May bumulong yan. So, parang foreshadowing adobo. Oo nga eh! Ano Sa adobo. Ikaw ba, Vince? Anong mga information na nakalap mo ngayon? O, dikit-dikit na muna tayo sa camera. Sige. Yan, yun. Let's go. Info na nakalap ko kasi kapitbahay ko siya. Wow, ganda. O, ikaw Kapitbahay naman ko. ka. Tama na yun. Okay na yun. O, siya muna. Ang nabalitaan ko, magaling daw siya maglaro ng Valorant. Uy! Uy, Valorant. Wow. Ikaw ba? Nabalitaan ko kasi mahilig siya sa science. Tapos, may Optimus Prime kasi kanina narinig ko. Kagawa kasi. Optimus Prime. Siguro robot. Baka, robot. Baka. Eh, ikaw baka. Natatawa ka dyan. STEM student daw kasi siya. Oo, tapos? Tapos nasalahin nila yung magaling sa science. Uy. Sa tingin niyo okay na ba yung clue natin? Pero okay na yun kasi. Madami na yun eh. Oo. Okay na. So Okay yan na, mga okay kabeshi, huwag nang maglilipat ng channel dahil sa pagbabalik namin, malalaman natin kung si Netch Ike at kung ano pa nga bang field ang meron ng ating special guest. Dito lamang yan sa Rise Up Piqueño! And welcome back mga kabeshi! Alright. Yun, di ba? Damang-dama yung energy kapag naman parang iisa, or hindi lang actually parang. Galing pala Talaga? tayo sa nag-iisang school, di ba? Hi! Oo, Ilocos Sur National High. Yan. So, magpakilala muna yung special guest natin sa ating mga kabeshi. Hello mga kabeshi, I am Brayden Yuzil M. Pangilinan, 18 years old, former member of STEMBOT Ilocos Sur National High School and a proud alumnus of Ilocos Sur National High School. Proud. So who are your proud parents, Brayden? My father is Engelmar Pangilinan and my mother is Loida Pangilinan. Oh, so Braden, pang ilan ka sa family niyo? I am second po sa family namin, so I second eldest. So, ilan kayo magkakapatid? Actually, in our family po, 4 po kami magkakapatid. 4. Ilan yung mga girls? 2 girls and 2 boys po. So, ano mga pangalan nila? Alamin na rin natin. The eldest one po, pangalan po niya is April William. Siyempre, pangalawa po ako, obviously. Pangatlo, Obviously. Cyril Kate po yung pangalan. And the last one is Danny Cadena. Graduated na ba yung panganay? Yes po, recently graduated Comsci po sa UN. Tumitingin siya sa akin eh. Itatanong mo rin ba kung anong grade na nung ano? Pangatlo yung pang-apat. I-diretso mo na. Tuloy-tuloy na. Pagkalala mo rin lang lahat. Yung third one po is currently studying at Ilocos Sur National High School, grade 12. Grade 12. Yung panghuli po is incoming grade 11 student sa Philippine Science High School. Philippine Science High School. Nasa dugo talaga nila yung ano, no? Yung science. So, yung bang si Kate is STEM din siya? Yes po. Yun. Science talaga. Magtanong ka naman. So, ibalik natin yung spotlight sa'yo, syempre. Puro kapatid eh. So, Brayden, how do you manage all of the awards? Awards na mga natanggap mo since step. Total, sabi mo naman kanina, proud ka. Kasi nabalitaan namin with high siya, di ba? Mhm. With high honors. Consistent. Oo. Siguro, given na natin paano po tayo magiging consistent on those awards na sinasabi like with high honors. Actually, siguro we have to familiarize ourselves with our daily routine. Kasi
it comes to consistency. Gusto mo consistent with high honors ka, dapat consistent rin yung productivity mo each day. So, para magkaroon tayo ng same results na gusto nating lumabas, we have to put that much work rin dun sa efforts na binibigay natin to achieve those. So, consistency is key. Kung gusto mong maging productive araw-araw, magiging productive ka araw-araw. Ikaw ba may study routine ka? Meron. How about si Sneak? May study routine? Meron din. Ikaw? Thank you. Ganun eh. May medyo... Meron ka pag ginagamit ng study technique? Like, di ba meron tayong fake mga ganun? Siguro wala po. Wala ang particular na study technique. It's just that, when I'm reviewing for something like quizzes, number one go-to ko po is I'll play Bar Boys, yung movie po, while reviewing. It keeps me up kahit na hanggang 5 a.m. ako mag-review. So, 5 a.m. Grabe ang sipag mo mag-review. Ikaw ba, Vince? Iba yung niya yung paglunok-lunok niya doon eh. Paano ka ba mag-review? I-share mo naman. Kasi pag nag-review, nakaka-relate ako. Ako pinapanood ko yung tawag dito. Ang probinsyano. Hindi. Kasi iba tang Quiapo. Oy. Hindi, joke lang. Sinners by Michael B. Jordan. Habang nag-review para magising ako. Kasi mga vampire yun. Vampire. Fire. So, yan. Balita rin namin maliban sa hiling mo sa science, isa ka rin daw student leader. Bigyan mo naman kami ng konting grabs about that. Ano ba yung, let's say, organization at saka yung position mo way back then? ako po ay isang student leader. I am the president of the Supreme Secondary Learner Government of Ilocos National High School, the highest governing student body. So, parang dati siya is SSG lang, di ba? Yes, yes. Naging SSLG na. So, ano yung mga projects niyo way back then? Let's say, siguro maraming projects ng SSLG. Ano yung pinaka-favorite mo na lang? Favorite ko po siguro is isa po kasi sa mga na pinpoint during the past administrations is that SSLG meron po siyang bigay puso during December. However, wala daw kaming like program inside the school. May mga nangangailangan rin naman doon. So we've come up with a version ng bigay puso. However, sa loob ng school, nagkaroon na lang kami ng feeding program for let's say malnourished na kids. Feeding program, bigay puso. Even sa YUMS, balita ko may bigay puso rin kayo way back then. Ay, hindi Batch mga ba nila? officers Batch ba dito. nila? Kung batch nila meron, I think, Batch nila. kinakwento din ni Eileen last time. Siguro tulog ako ng mga Oo. Since binibigyan na natin ng ilaw ngayon yung isa dyan, ikaw naman yung magtanong. Okay, so... Baka kailangan mo ba ng basbas muna? Hindi, may ilawan ako mamaya. Bigla lang magpapapyan, di ba Kuya Kevin? Or papabasbas ka muna? Total meron tayong sa Kristan. Sa likod. And so, balita namin, nanalo kayo sa RoboCam. So, tell us something about it. Initially, ay yung RoboCamp last year, 2024. It was part of Siglat, if I'm not mistaken. So, we won first place for speed programming. Actually, no, wala siyang presentation of robots. It's just that they're going to give you a problem and you're going to code out of that certain problem na gusto nilang ipagawa sa'yo. So, for example, they wanted to you to do something like basic, sabi natin, dun po kasi sa contest, it's pretty, hindi naman sa super basic, pero basic coding, coding stuff po siya for that team. So, medyo malayo na po dun sa So, ang pinapagawa lang po during the competition is running lights or something, controlling the speed of the lights using a potentiometer. Yun lang po. So, na-ace naman po namin. So, nanalo naman po. Yan po. Kasi ang alam ko rin is, may mga nag-guest din kami way back then dito. Sino ba sila? Sila... Kuya Rodel. Oh, yun Yes, sila Kuya Rodel. kasama rin po. Sila Adrian. Yes, yes Oo, po. yan. Sila, oo. So, medyo tahimik si Vince at saka si Kat dito. Ano yung pakiramdam
Parang nabe-basic Hindi kasi ba kayo dyan? Hindi pa daw Usapan kasi nabubuksan yung robotics. ilaw. Hindi pa ito nabubuksan yung ilaw. Mamaya may Ipapakode basbas na. kasi natin kay Brayden. Si Optimus Prime. May iba din kasing ano na may marunong mag-code dito. Mm. Pero pag nagko-code kasi siya, umaabot ng mga 5 oras, o hindi kaya 5 araw, gano'n. Tsaka balita ko may ginawa sila Brayden na ilaw na kapag Oo. nagsalita ka, iilaw. Bukas. Open, O hindi bukas eh. close. Ganun. So, yung sa pagko-code nyo ba is, sino yung nagturo sa inyo or paano nyo natutunan yun? Is it self-learn or tinuro ba sa inyo? Actually, wala po kasi sa sa curriculum ng DepEd yung robotics. So, self-learn lang po. Self-learn, wow. Siguro drive na rin po na like meron pong coach na nagpo-push namin to pursue robotics. Shoutout naman tayo dyan sa coach. So, shout out sa mga coach. Shout out Ma'am Nieta Loren Charavara. Yan, di ba? Very good. Aside from this, Brayden, ano pa yung mga nasalihan mong competitions? If robotics related po, we have multiple po this year. Yung unang contest po is for yung previous school year is yung RoboCamp. Second po is Eravuton, third revolution. We placed first place po sa NCR po. Sumunod po dun is Regional Science and Technology Fair po, sponsored by DepEd. We placed third place po dun among 14 divisions of Region 1. Then after po nun is punta po kami Baguio City for National Robotics Competition po, worldwide na po. Unplaced po kami doon pero it was an experience. Nationals na yun eh. So after ba ng nationals, question lang, may internationals pa ba kung sakali? Or wala? Actually po, may offer po for 3 pong international competitions. However, patapos na po kasi yung school year, so we didn't have that much time to pursue po yung international So competitions. kumbaga, iiwan nyo na yung legacy sa mga Yes. youngsters. Yes mo. po. Sila na ba? Yung kapatid mo, is she a part of the team ba? I think so. Not particularly sure po. Ayun, di ba? At least may ipapasa. International, so grabe, muntik na. May tanong ka ba, Bim? Meron! Sumo dyan. Meron! Kinakwento niya kanina sa amin, behind the camera, na kapag daw nabili siya ng ice sa inyo, ang taray daw ng boses. Ano Ay, bang di ko rason? sinasabi. Ano daw rason? Di ano, tulatin mo ngayon yung sinabi kanina ni Vince. Sige, so si Vince ako si Brayden. Pabili ng yelo. Ano? Ganun daw yung boses mo. Alam ko sinasabi ko muna. Hindi, Pag syempre. next time pag bibili ka ng yelo, isosok mo na kasi. Ganun kaya. Lalambingan ko na. Lalambingan na. Kuya Kuya, Vince, okay. paano ba natangin? Okay. Hindi ka tangin, kuya. Okay! Let's go back. Sige. So, jumping to college, ano nga ba ulit yung gusto mong course? Like your first and second choice? First choice po is syempre electronics engineering or electronics and communications engineering po. Second choice po is naglalaro po between accountancy or civil engineering. Yun po. Talagang lahat science related. Pero ano mas prioritize mo currently? Electronics engineering po. Yes po. So, gusto naming malaman lang din, di ba? Saang university ba papasok si Brayden? Yes. I'm currently finalizing po my admission po for University of the Philippines, Diliman po. Yes po. UP. Anong chant ng UP? Baka sakaling makita pa tayo sa QC, sa UP. Sabi namin chant. Chat ba? Sorry. Yan, so Bakit UP, kasi? Electronics Engineering. Kung hindi ako nagkakamali, we have a guest din nun. Si Marvy Sumera. Mm. Oo. Mm. Electronics Engineering din ata siya. At diba? Kayo ba, tanong ko lang din, saan kayo magka-college naman? Ikaw? Sa UP, pero may N sa gitna. Ay! Anong course naman sa'yo? Ay, Of sorry, course. syempre. Psychology. Ikaw naman, Nick. Public art. Ayun. Ah. Ayan. Discussion. So your ISNHS days are over na. Mhm. Ano yung mga namimiss mo sa ISNHS or sino? Siguro po yung... Grabe yung tanong eh. Ano namimiss mo sa ISS? O sino? May pagkaroon ka ba? Hindi,
teachers, ganun, mga coach niya, di ba? Siguro po yung particularly ma-miss po dun sa institution is kung paano po naging open po yung ISNHS for students like me to hone their skills and talents po. Siguro po kung meron po pagte-thank youan po for what I've achieved through 6 years in staying, siguro yung ang Ilocos National High School po yung rason kung bakit nandito po ako ngayon sa achievements na nagawa ko. Yeah. Okay lang. Yes. Tissue? Hindi ko. Or bibili ka ng tissue sa store nila? Bili ako tissue sa store. Paano? Bili ako tissue. Manu. Seryoso kasi, yan. So, may we know, maliban ba sa robotics or yun nga, sa robots and science, hilig mo sa science, meron ka pa bang ibang inspiration or basis kung bakit gusto mo yung course na ipag-pursue? Siguro ano po. Siguro wala na po kasi yun, as of now yun lang po talaga yung naisip ko. It's siguro undying love for science. Meron po kasi, marami po kasi nagsasabi na teachers, since we're living in a third world country, mostly po pinag-focusan po natin is culture, tradition. We forget sometimes that first world countries po is mostly focused on science, mathematics, engineering, technology. Innovation. Doon po tayo nagkukulang na part. So I think siguro it's my way of contributing na rin po sa Philippines, if ever. Maganda na yung perspective natin or cornerstone natin. Ilalagay din naman natin sa mga field na yun. Ikaw ba, bakit ka nag-psychology? Ano? Di ba? Tahimik eh, ipapasok ko sa inyo to eh. Ba't ka nag-psychology yun? Siyempre, mental health matters. Nagtago siya, oh. Kuwanan siya eh. Ikaw na susunod. Kuwanan siya eh. Oh. At tanongin mo siya si Nick. Bakit ganun yung course mo? Anong rason? Ganun. Parang mo yung course. Nasa store ba? Parang nasa store lang nila Brayden. Tapos kumanan na, oh. Bakit ganun? Kamusta ka? Oh, bakit ganun? Nakalimutan mo yung course. Public administration. Bakit public administration ng PDO? Kasi gusto ko mag-serve to community, gano'n. Yun, service, number one. Paano? Serve community, sabi niya. Hindi kayo sabay eh. Ulit, paano? Serve community. Hindi tayo tuloy, isa pa. Ito ba, go. Paano? Go. Serve community. Okay na yun? Pwede na yun? Paano man? So, let's go back sa college. So, ano yung ina-expect mong journey mo sa college? New environment? Sa tingin mo ba makakapag-contest ka pa rin or focus acads 100% ka? Siguro po yung expectations po for college. Siyempre, very far from Ilocos Sur, new environment, new people. Siguro less time for contest, more time on ACADS since UP po is very known for mahirap po pumasa. I'm just hoping to graduate on time. Yun lang po yung pinaka-expectation ko. Talaga, nagbabago yun. Kasi way back then, even sa amin senior high school, goal talaga namin is awards, honors, kung kaya mo mag-with highest talaga or mag-with high yun. Pero the moment na lalo na nasa college na kami ngayon, masaya na kami actually if you get like 1.75, ganun. Yung mga classmate ko pag nakapag-DOS na sila, like DOS talaga na DOS flat, nagsa-celebrate na kami. Masaya na din ako pag ganun. Oo. tumawa. Masaya na ako na pag ganun. yung exams noon, di ba dati sa senior high school, kaya pa nating i-perfect. Pero kapag college na is pag nakalahati mo na or hindi nakakuha ka na ng 10, kahit 10 over 50, masaya na. Ganon. Evidence ko dun is yung mga nasa likod ng camera. Sila Oo, ganun sila, oh. Di ba? Oh. Yan. So, sinik naman yung magtanong kay Brayden. Ano yung mga natatago mong talent? Tago na lang po natin. Hinain ko naman na. Tago na lang po natin. May hidden talent ka ba? Ganun, nakakanta May hidden ba? talent ka Oo, ba? masaya. Siguro. Sumasayaw. Wala po. Wala po. Wala po. We. Draw Ayaw art. pakita. Art. Wala po.
Wala si So, mother ano? siya. Nag-isakit. Get well soon, mother. Hindi Hindi siya kasi nagsabi head spin. Head spin. Kaya mo ba daw? Tanggalin mo ba? Ano na lang, I'm speaking for Mama Che. Kaya mo ba mag-head spin na tatanggal yung ulo niyo? Okay lang yan. Ba't ba na natin kayo right after? So yan. So ang dami nang ginagawa ni Brayden, especially you're a student leader, you're yun, a full-time academic. Overachiever ka na rin talaga. May free time ka pa ba? Actually po, marami po. Ay, wow! Marami. Siguro talagang very productive ka, nakakaroon ka ng free time. So ano yung ginagawa mo sa free time? Usually po, pag syempre free time, wala kang gagawin. Usually, maglalaro po siguro ng online games or Yes. Nag-Roblox ka? No. Kanina ba yung tinatanong Grow a ako? Ay, wala mag-grow a garden. ML, Oh, Genshin ba? Valorant po. Ay, Valorant, COD Mobile and Mobile Legends. Fortnite. Nagpo-Fortnite ka. No po. Online games namin is ano yun? Hanggang ngayon sa akin, YH pa Stick rin. and ladders. Bartender. Ano yan? Yung nag-mix-mix ka. Ikaw ba ano bang ano mo, online games mo? Uy, nakikipag-layer sa ng XO. Ini-invite ka niya, grow a garden daw kayo. Laro tayo Roblox. Hindi, naglalaro din ako Valorant. Sige nga, kantahin mo sa amin yung sa Roblox. Sino dito naglalaro ko? Sino nag... Sino- Give me a give me beat. a beat. Okay, Nick, give Give me me a a beat. give me a beat. 1, 2, 3, go! Sino dito naglalaro ng Roblox? Ba't hindi pantay yung beat nyo? Isa pa kasi, isa pa. Okay. Give me the beat. Oh, ikaw mag-beat pala, dalawa kayo. Wow. Go, go, go. One. beat. Oh, give me a beat, Kat. Give me a beat. Sino dito nagraralo ng Roblox? Na may hamilaw. Among Us yun. Ano Among Us? Magtanong. Okay. Ay, ano daw rank mo na sa ML, sabi niya. Kasi nag-ML siya eh. Di ba po kasi nakapag-laro? Oo, NC Laro sila. kayo. Hindi ako nakapag-girl. Nagraralo ng ML. Laro ngayong season pero last season po, tumigil na ako mag-rank pagkatapos mag-31 stars. Speaking of rank, Brayden, i-rank mo kung gaano ka kakulit. 1 to 10. 1 is the highest. Siguro depende po sa tao na kasama. Usually pag super close po, siguro highest po yung 1, di ba? Highest Yung 1 po siguro. Mm. Yes po. Pero siguro pag pag hindi ay yung environment ganito, very siguro mga 7, ganun. Nagre-ready kasi siya sa prayer meeting Okay. mamaya. Sino na Okay, shoutout sa'yo, Kurt. Oo. Ikaw ba? Nire-rate mo, Kat? Gano'n ka kulit? One is the highest. Oo. 9. 9. Sino kasama mo doon? Yung may hawak ng teddy bear. Tapos yung naka-brown ba yan? Ewan ko. Basta yung nakamaong pants. Tapos yung naka-white na Kala nyo kasi siya eh. Ikaw ba? Dalawa na lang sila, kulit? Damay mo na din si Sir. Yan o, di ba? Oo. Yan, so. Shout out dun sa bata sa Cash out backstage. sa'yo? Oo. Yan, so sobrang busy mo noon. Do you even listen to music or play outdoor? Iba-iba question na natin ngayon. Mixtures. Music po. Yes po. Actually, Favorite song? Summertown by the Ridleys. Yung The Ridleys, anong band sila? Local band? or Local Ay, band. Filipino band. Filipino band. Support Support local. Ba't matawa kayo ng tao? Ano favorite song mo sa The Ridleys Dilaw? Hindi ko actually, wala akong alam. Baka yun. Sa song ng The Ridleys. Paano, Pin? Ano nun? Kanta, Sample, Pin. Hindi ko alam yung ano. Give me a beat! Hindi ko alam yung, hindi ko kasi alam yung yung DVD yung alam mo nga ang nung kapanahunan ko. Ano pa lang kasi? Ilang taon ka na ba? Aphrodite pa lang kasi noon. Yes po. Aphrodite. O, kantayin mo. You're the moon that goes in the sky. Tama na, wala ako sa tono. Meron ka ba pinagdededicated ng mga kanta? Kasi parang most ng mga kanta nila is love song eh.
vacation ko po this after graduation, nag-revolve lang po na pupunta po sa gigs nila. Actually, na-meet ko po si Kuya Benny last June 16. And June 17, magkasunod po na La Union po yung isa, tapos dumiretso po ang Quezon City Ay, para wow! mag-record sila. Pumunta ka ba ng Love for band talaga. Pumunta ka ba nung December sa Intramuros? Ano po? Pumunta kasi ako nun eh. Gig din ng The Ripley's. Ikaw ba, Nick, may favorite band ka ba? Babu. Wala. Hali! Wala naman akong favorite mga band. Sinong mga Artist artist na lang. Artist ko kumartit. Family it lang. Ay, meron pa yung ano? Hindi. Kabisado niya yun. Hindi meron yung Libo, to, si Miguel, Lito. Bago yun eh, bago yun. Bago no. Ikaw, anong favorite na mo? Banda or artist? Taylor Swift. Anong favorite song mo kay Taylor Swift? Bagsakan. Ito na si Taylor. Andito na si Taylor. Si Taylor. Gagawa ng kanta. Ano siguro yung na lang, Snow on the Beach. Or Cardigan. Oh, ibang bansang graduation song. Snow on the beach. Latang mali, no? Latang mighty eh. Diba? So, back to graded tayo. Sino magtatanong? Si Beans. Ako na. So, are you into sports? Yes po. Naging part po ako ng Vegan City Athletic Association po. Grade 5 to grade 7. Unfortunately, dahil sa pandemic, na-stop po. And hindi na po ako naka-return to my previous shape po. So, hindi na po ako nakapag-compete po. Yes. So, ano yung athletics ka nun? No po. Athletics, pero badminton po kasi. Oh. So, Badminton. Magkakilala ka ba nagbabadminton? Kapatid ko. National team kasi si Troy. National team na yun. Bilis sa bagot no? Oo. Badminton. Oh. So, if may chance ka ba, babalik ka pa sa paglalaro ng badminton? Lalo. siguro po, casual player na lang po. Kasi ngayon po syempre, pag pumunta po ng UP, Focus ka. kailangan Focus talaga. kailangan Kaya sa focus time eh. sa ACADS, tas kailangan rin po mag-try out since UAAP na po. Ay, oo, Yes. yung mga ganun, yung mga big universities, the big four. Tawagin mo daw siya maglaro ng badminton. Magraralo Oo, kayo. laro. Kung sa kanya, draw garden siya, badminton. O, diba? Magraralo Ang dami kayo. naging kaibigan dito eh. Ikaw, anong game mo i-invite si Brayden? Mobile Ah, pareho kami yung badminton. Laro kayo. Siyang R1AA siya nun daw. Oh, hindi oh. Kaya mga kabeshi, biro-biro alam po tayo dito. Of course, syempre, ang i-share po natin ay factual information. Factual Oo, information. Tama. factual kasi. Vince kasi. Tama Sinik naman, magtanong ka naman ngayon. Sa tingin mo, lalo ngayon, na nagkakaroon ng war ng ibang country, hopefully di tayo madamay dito. Sa tingin mo, yung possible na makatulong at hinaharap ng mga knowledge na natutunan mo ngayon, lalo na usapin ng technology upgrade dito sa bansa natin. Siguro dun sa contribution, siguro po wala po akong may contribute. Hindi po sa because wala akong particular knowledge about that. It's just because ayoko nasa field po kami ng robotics in engineering, and together with my teammates, ang perspective po kasi namin for engineering and innovation is to make life easier, hindi po to destroy life. So, Good! Number one. and No to war. with that being said po, siguro, sa science po kasi in engineering, I believe that there is no limit. Meaning, we can achieve anything. However, ang nagdidictate po ng limit natin is morality po ng tao. So, ethics. Once na ma-violate na po natin yung ethics na yun, I think yun na po yung pinaka-dahilan kung bakit hindi natin kailangan i-pursue po yung something. So, I share ko lang po. Actually, after winning po ng first competition po namin for Robo Rangers 2024 or 2023, hindi ko po maalala. 2024 pala. 2024 Robo Rangers during Ilocos Festival. We got an offer po na to build war drones. So
since hindi po talaga align sa perspective po namin for innovation, we declined it po. Yes. Kumbaga meron yung prinsipyo, even Yes, yung po. values din talaga. Yung, ang ganda ng line, no, na they believe that it is made to life easier, Yeah, hindi not to to destroy destroy. lives. Tapos ikaw, Vince. Tama yun. Hindi kasi kanina, bumulong siya eh, Optimus Prime. Ano yun? Anong connect? Bakit robo? Oy, Optimus Prime makes life easier. Paano? Pinagtatanggol yung Earth sa mga aliens. Diba? Willing ka bang gumawa daw ng Optimus Prime? Hindi rin po. Diba? Hindi rin kasi. Vince. Pero maganda yun, di ba? Kasi yung even yung word, kahit let's say drone lang yun, kung tutuusin na para watch, ganun, ikot-ikot. Still yung purpose na paggagamitan nila. Tsaka nag-stick sila dun sa kasabihan nila. Sa main purpose nila or objective talaga. Yung goal, yung heart. The goal. Yan, at putulin muna natin ang ating kulitan sapagkat meron pa tayong nakahandang mga katanungan na parang ilalagay si Brayden sa Mainit. Hot seat. gano'n. Kaya mga kabeshi, huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Rise Up Pequeño! And welcome back mga kabeshi! Yan! So Brayden, ready ka na ba dito sa tawagin natin nung kulitan rin? So kumbaga hot seat. Yes po. Yung ganda nung interview session natin kanina, talagang napaka-wholesome. Hot seat. Oo. Tingnan natin kung may lalag... Ano ba? Ano ba, Vince? Kaya mo ba? O. Kat, simulan mo na. Ano ang mas nakakatakot para sa'yo? Multo o ang scene lang sa GC tapos di sumasagot? Siguro scene lang po sa GC tapos di sumasagot. Okay, next question. Ako naman, oo. Sino ang mas matapang? Si Pacquiao na nasa loob ng ring o ang nanay mo kapag walang may bigay na baon? Nanay ko pag walang may bigay na ba. Tita Lloyda, oo. Ako naman. Pwede bang maligo nang hindi nababasa? Hindi po. Bakit ka? Bakit? Kasi hindi ko rin po alam. Okay, ikaw. Ito pa. Oh, pwede daw, Vince. Pwede. Pwede. Oh, pwede daw, sabi ni sir. Pwede. Hindi mababasa. Ayan, ito. Kung magta-travel ka back in time ka, ano ang pupuntahan mo? Yung past o yung future?
Siguro po future na lang since kung ano man nasa past, It's part of it. part of me na po already. Part na yun, di ba? Cut. Okay. Kung ang buhay mo ay isang movie, ano ang title nito? Braid. Braided. The Braided story. Practical. So, alam na agad. What is Braided. this movie about? About braided. Di ba? Kung isda ka, anong isda ang ayaw mong maging? Ano po? Tilapia. Kasi nangangarate. Tilapia. Tilapia po kasi kinakain ng tao, so wag na lang. Gusto ko yung buhay. Okay. So, ano masasabi mo sa salitang ito o sabihang ito? Bakit hindi na lang maging pagkain ang lahat ng problema? Madaling solusyonan, kainin lang. Hindi ko. Ulitin mo, Gavin. Ulitin mo. Slower. Ayan, slower. Anong masasabi mo sa kasabihan na to? Bakit hindi na lamang gawing pagkain ang lahat ng problema? Madaling solusyonan, kainin lang. Babalik rin naman po kasi isa tayo. Sa bagay, may point. May point. Ikaw, what goes around? Kamusta lang? Oy! O yan, o. May tanong pa ba kayo dyan? Ubus na? Ubus na? Okay, ikaw na. Okay. Kung bibigyan ka ng pagkakataon meron na pa pala to. maharap ang tatlong... Okay, ulit. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maharap ang tatlong tao sa nakaraan, sino sila at bakit sila? TikToks. TikToks. Siguro po Manuel L. Quezon. Bakit? First president ng Commonwealth. Oh. Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. Bakit sila? Siguro po siguro we can learn a lot from them since they come from different timelines. Applicable rin po kasi siya sa panahon ngayon. Maraming kailangan problemang solusyonan sa lipunan. I think kung paano mag-isip si Apolinario Mabini, si Aguinaldo, two different persons, I think makaka-learn tayo from them. As well as Manuel Quezon, first president Commonwealth. Galing eh. Hanggang yung kulitan, napaka-wholesome at napakatalino pa rin. Diba? Complete the sentence. Crush kita parang adobo. Di kita blank. Iluluto. Hindi ko Ikaw, crush kita parang adobo. Di kita... Baka kasi maano tayo, maban tayo dito. Ano ba yun? Di kita di kita gigisahin na lang. Ikaw, Vince. Crush kita parang adobo. Di kita... Ilalagay sa ref. Bakit? Kasi mantika. O malay mo, allergic ka sa adobo. Chicken yun. Malay mo yung adobo, chicken. Allergic ka sa chicken. Chicken pox. So ikaw, Ate Jimmy, Hindi ko din alam eh. Ikaw. Kaya ako maisip sa Crush kita totoo lang. parang adobo. Hindi kita... Kung naglalakad ka, kung naglalakad ka sa daan at nakasalubong mo ang batang ikaw na naglalaro, ano ang nais mong sabihin sa kanya? Siguro lahat naman po tayo gusto. Siguro, proud ako sa feel lang. Yun. Oo, hindi lang ang sagot. naman siya. Huwag kang sasagot. Huwag kang sasagot. Oo, hindi lang ang sagot. Hindi ako naliligo. Dapat complete sentence. Hindi. Hindi ka naliligo. Hindi ako hindi naliligo. May Ayun nakatalo talaga. na, may nakatalo na. Kapag daw ba ang turtle umalis sa shell niya? Is it homeless ba or urban? It's dead. Literal Wow! Oh, it's the turtle! Daw, di ba? Yan, may tanong pa ba? Vince, ikaw? Hindi ako magtatanong kasi ngayon si Nick. May itatanong siyang very, very important kay Brayden. Yan. Yes. Pinasa yung responsibilidad. Ayan. Brayden, can you give me some advice sa mga kabeshi natin kung para maging achiever kagaya mo? Okay. Hello mga kabeshis. Kung gusto nyo maging katulad ko, hindi ko rin alam. If ever lang, gusto nyo maging katulad ko, they say achiever, something,
very successful in academic life. Pinaka-advice ko lang, this also applies in real life or whatever life you have, relationship or something. Always leave your... I've come up with this line kasi very personal kasi siya sa akin. I love F1. F1 yung racing car kotse. So, ang pinaka-quote ko is, live your life full throttle. Meaning, always step on the gas pedal. Gaya ng F1, live your life top speed dapat. You only take breaks siguro. Syempre you need breaks. Take breaks, take a pit stop whenever I think there is something wrong. You feel something wrong. Kapag needed na. But whenever you are okay, press again, step on the gas pedal, continue with your life, continue living it full throttle. Wow. Yun! Round of applause para kay Brayden. So ngayon, Brayden, malay mo may gustong sa'yo dyan. Magpagawa daw ng robot, sabi ni Katina. Paggawa ng robot daw. Magpagawa daw ng robot eh. Gusto nila, malay mo si Kuya Vince mo, kailangan niya talaga ng ilaw na kapag sinabi mong yes, bubukas. Diba? I-plug mo naman yung mga social media accounts mo dyan. Say Facebook, Instagram, TikTok. Plug mo na din ang ilaw. Okay. Facebook account ko po is Brayden Pangilinan. Obviously. Tsaka yung Instagram account ko po is rnzll.ub. rrnc.ub. So ngayon, i-shout out mo na lahat ng gusto mong batiin dyan. Cash out muna sila. Wash out po kay Ma'am Nietel Rabara, my step-on coach, ang aking teammates as well, Jovia, Tyron, and Romar, as well as Adrian, and to my friends who's definitely going to watch this, Jeric, Kira, Aaron, and 99 others. 99 others! O marami. Mm. May tatanong ka ba, Kat? Okay na. Okay na? Okay na? Magpasalamat na tayo. Magpasalamat. Okay na. Wala nang pahabol, Brayden. Wala. Thank you na ba tayo? Yan. So, since magpasalamat muna tayo sa ating special guest, Thank you, Brayden. Brayden. Thank you for gracing Palakpak. our show. Napakagandang episode na naman ito. Ang dami namin natutunan. I really like yung line, diba? Always. Ba't kasi natatawa ko sa buhay? Always live your life full throttle. Oo, yun. Sikat talaga si Vince yung eh. Alam mo yung ang saya nila na malungkot na hindi ko maintindihan. Kanina pa yan. So, since nagpasalamat na tayo sa ating special guest, magpasalamat na rin tayo sa City Government of Vigan na pinamumunuan ng ating Mayor Randy Singson. Vice Mayor Glendale Benson. United City Councils. Yan, sa mga city heads, city employees, sa lahat-lahat po na nagtatrabaho dito sa City Government of Vigan, sa CEPO Department, sa TVGAN Production, to our producer, si Sir Eric, to our cameraman, si Sir Paulo, at sa lahat pa ng mga cameraman natin dyan, di ba? Sila Sir Con, Sir Bong, editor natin muna, si Kuya Kevin, tapos sa kasama Sir ng... Yes. Oo, si Sir Sir Dong. Dong! Ay, Di ba? nakalimutan ko kasi ito naman eh. Oo. Siyempre, pasalamat din tayo kay Nick for gracing din our show. Yes. Yan. Diba? Maraming salamat once again. Clap, clap, clap. Unahin na natin Thank shout you din out kay si Kurt. Nick. Sa ating prayer Shout out. leader. Thank you din kay Kurt. And so, Nick, pagkakataon mo na para mag-shout out, cash out, wash out. Quick, quick. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Shoutout din sa mga family ko, yung nanay ko at yung tatay ko, yung mga kapatid ko. Shoutout. Yun. Vince. Sir. Okay. Hello. Shoutout sa bata kumakain. Shout out sa bata ko kain ng quick, Quick, quick. O, malis tuloy. Agawan nyo eh. So, ayan, una sa lahat, Coach Rap, see you up there. Makikita rin tayo soon and makakapagpahinga ka na. Ayan. So, shoutout sa mama tsaka papa ko. Shoutout sa mama tsaka papa ko. Shoutout sa girlfriend ko. Shoutout sa mga pinsan ko. Sa lahat na, sa mga lola at lola ko na boy pa. Natatawa si Brayden sa'yo. Paano ba yung mga Hindi patay kasi, na? syempre,
Sige, sama ko na din sila. Sama ko na din sila. Shoutout din sa kanila. Yan, sa family ni Vince. O, Kat, ikaw naman, no? Shout out kay Kuya Kurt. Doon daw. Ay, dito ba? Kay Kuya Kurt. Shoutout din pala kay Kurt. Shoutout. Shout out kay Kuya Kurt. Thank you sa pagbe-blessing ng studio. Kurt, shout out! Sir, tapat mo. Ayun, thank you din po sa pag-trust here sa akin. And, yun lang naman. Okay na ako. Very good. Yan, once again, saving it for the last. I want to say hi to my parents, mama, dada, sa mga kapatid ko, ate Georgina, Kiel, Glidine, lahat na kami ngayon nakapag-aaral na. Glidine, kindergarten. Hi, Hello, baby. Glidine. Sa mga classmates ko, Bisel English 2, finally second year na tayo, guys. Sa advisor namin, Sir Mark, to our teachers, sa mga professors namin dyan. Sa former advisor ko, Sir Kurt, I really miss you. And as well as sa makakasama ko dati, Ate Lauren Lee, Andrea, Gwen, Elmay, Dave, Kuya Kerwin, I really miss you guys. And sa niloloko-loko natin palagi na prayer leader natin, but it's actually an answered prayer para sa akin. Hi, Kurt. Oh. Yan. May And- pahabol. Hi, Oo. Kurt. And sino pa ba ang shoutout natin? Si Brayden. Shoutout din. Shoutout din sa original baby natin dito. Kate and Mother Che. Mother Che, get well soon. Yan, oo. Nag-i-bike sila papunta sa Robinsons ngayon. Nag-i-e-bike? Oo. Grabe. May dala silang Type-C charger. Kasi Oo, nagpapadala na daw. Nasa mag-single, mabas na daw. Oo, next time kasi magdala ng charger. Ilang Type-C Power ang bank. kailangan? Isang Type-C sa mic. Ilang pa ako. Yan. May pahabol ba, Brayden? Baka may gusto ka pang batiin. May nakalimutan po ako eh. Oo. Ito lang. Ay, wala po ako. Tatanungin pa lang sana ni Kuya Bills mo eh. Grand Yung question. pambansang tanong kasi namin dito, single or taken for granted? Siguro shoutout na rin po sa other friends ko po. Sila Hershey, Lejane, Chloe, and Sheena. Puro mga babae. And 99 others. And 99 others. Yan. Wala na ba ang pahabol dyan, Nick? Wala na. Ikaw wala kang special someone din, Georgia? Shoutout mo lang, shoutout mo eh. Shoutout po kila Ate Angeline and Kuya Rodel. Yan. Ate Angeline nasa UP Baguio and Kuya Rodel studying ECE at Mariano Marcos State University. Ikaw pa, Kat. May nakalimutan ka daw eh. May magtatampo mamaya dyan. Shout out sa dalawang teddy bear. Eh, yung original na kulay ng teddy bear. Pati mo na rin. Shout out kay Nick. Akin na yun. Okay na yun. Ay, okay. Yan mga kabeshi, isang episode na naman ang napuno ng kagalingan, ng talento, at kung saan kakulitan. Lagi lang po kayong tumutok dito sa Nagis, ng youth-oriented show sa syudad ng Vigan. Sino ka? Ako si Kathleen. Ako si Nick Cabaldera. Ako si Vince. Ako si Brady. Ako si Jumin at ito ang Rise Up Viganyo!